Reklamo ng mga pasa ang 4 na babaeng minor de edad sa Binmali, Pangasinan matapos daw silang isailalim sa hazing ng isang fraternity sorority. Hindi raw nila inakalang gagawin ito sa kanila ng grupo. Naaresto ang 2 sa mga nasa likod umano ng hazing. Makibalita tayo kay Charmaine Alvarado ng GMA Dagupan. Ipinakita sa GMA News ng 4 na babaeng high school student ang mga tinamo nilang pasa dahil daw sa pamamalo ng paddle sa kanila ng mga miyembro ng sinalayan nilang fraternity sorority. Ayon sa mga minor de edad na biktima, tiga-6 na palo ng makapal na paddle sa hita at binti ang inabot nila sa hazing na hindi raw nila inakalang bahagi ng kanilang initiation sa grupo. Nangyari daw ang hazing sa isang bakanting bahay sa barangay na Gilayan, Binmali, Pangasinan nitong Martes. Yung pinapunta po kami doon sa frat house nila. Tapos hindi po namin inaasa na yung frat po na gano'n po yung gagawin sa amin, na yung paddle po yung sa amin. Akala lang po namin yung pagkikipagkaibigan lang po. Tapos nung dumating na po kami doon sa frat house, tapos piniringan po kami, tapos pinaddle na po kami. Nakilala raw nila ang mga miyembro ng naturang grupo sa pamamagitan lang ng text. Hindi kaagad nagsumbong ang mga biktima, pero nakita ng kanilang guro ang kanilang mga pasa. Doon na ipinatawag ang kanilang mga magulang at nalaman na nga ang nangyaring hazing. Sabi ng mga parents, nag-complain sila kasi bakit may mga pasa yung mga anak nila. So, nag-blatter sila na ganito, tinawag yung mga anak nila. Sinabi nila na mayroong hazing na nangyayari. Sa follow-up operation, nahuli ng mga pulis ang 2 sangkot umano sa pananakit sa mga biktima. Nakuha rin ang paddle na ginamit umano sa hazing. Isa sa mga naaresto ang 19 anyos na si Ben Caulboy na napag-alamang miyembro umano ng Scouts Royal Brotherhood. Itinanggi ng 2 pagkakasangkot sa hazing. Pero di ko kasama yung mga yun. Di ko alam bakit ako ang hinuli porque nakadamit ako ng fraternity. Sila lang ho yung nasa loob. Ewan ko kung anong ginawa nila. Kasi tumutulong ako dun sa pag-iba ng pader. Napag-alamang hindi sila mga estudyante ng pinapasukang paaralan ng mga biktima. Pero mag-iimbestiga pa rin daw ang pamunuan ng paaralan. Mahigpit naman pinagbabawal ang pagsama at pagbuo ng anumang fraternity o sorority na kung saan sa labas man o sa loob, na kung saan ang mga estudyante po ay nasasaktan. Ayon sa mga biktima, nasa 15 lalaki at babae ang sangkot sa hazing. Inaalam pa ngayon ng pulisya kung sino-sino ang mga iyon. Nakapiring daw ang mga biktima ng mangyaring insidente kaya hindi lahat ng sangkot ay nakilala nila. Inahanda na ang kasong pwedeng isampa laban sa naarestong sospek na nasa 8 edad na. Habang dadalhin sa DSWD ang minor de edad na dawit din sa hazing para sa tamang pangangalaga. Hindi naman muna pinapasok sa paaralan ng 4 na biktima habang nagpapagaling sila. Charmaine Alvarado, Nagbabalita, Pilipinas.